Laking perwisyo na naman sa mga motorista ang mga tinatawag na road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA. Nakatagdag pa sa problema ang sale sa ilang mga mall at ang pagkansela sa number coding ng MMDA. Mula sa bahagi ng EDSA sa May Cubao, Quezon City, nakatutukuan si Maris Umali. Maris. Mike, holiday ngayong araw pero dumanas pa rin na matinding traffic ang maraming mga motorista dahil ito sa sinasagawa ang mga road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA. Kaya naman sa halip na makarating agad sa mga pagbabakasyonan ang ngayong long weekend, ang marami sa mga motorista inabot na ng siyam-siyam sa biyahe pa lang. Dahil holiday, marami ang umasang mabilis lang ang magiging biyahe papunta sa pagbabakasyonan ngayong long weekend. Pero imbis na maluwag na kalsada, ganito ang inabutan ng maraming motorista. Bandang alas 2:30 ng hapon, ang traffic halos di gumagalaw. Usad pagong, halos 5 to 10 kilometers per hour lang ang takbo ng mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA mula Nia Road hanggang Santolan. Matinding traffic din ang mararanasan sa northbound lane ng EDSA mula Reliance, Pioneer Boni hanggang Guadalupe. Pero ang traffic na naranasan ngayong hapon, ganun na mula madaling araw pa lang kanina. Ang dahilan ang mga isinasagawang road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA na nagsimula kaninang pasado alas 3 ng madaling araw. Gaya dito sa EDSA Main Avenue kung saan 95 meters ng kalsada ang isinasaayos. Paglabas ng tunnel ng P. Tuazon, lalo pang bumibigat ang daloy na sasakyan hanggang paakyat sa flyover. Di kalayuan mula rito, 175 meters naman ang kalsada ang isinasaayos sa pagitan ng EDSA Santolan at Annapolis. Mayroon ding road reblocking sa CP Garcia Avenue sa pagitan ng E. Jacinto Street at Magiting Street papuntang University Avenue. Sa pagitan ng Reliance Street at Shaw Boulevard, Mandaluyong northbound. Sa pagitan ng Boni Avenue at Mayon Street sa Mandaluyong southbound. At sa pagitan ng Arellano Street at Don Ang Street, Caloocan City northbound. Alam mo, pag reblocking talaga, hindi maiwasan yun. Kukos talaga ng traffic, reblocking. Makikita nila, maganda yung dinadaanan nilang kalsada. Yun lang naman ang benefit niyan, yung safer ang ang takbo mo kasi wala na yung mga bumps. Dagdag pa sa road reblocking ang mga sale sa mall at ang pagsususpinde sa number coding sa Metro Manila. Pero paglagpas ng Santolan, bumibilis na ang takbo ng mga sasakyan. Sobrang hassle, tapos sobrang nakakainis kasi nga sobrang yung mga tao. Kaya hindi ako natutuwa. What they have done today is wrong. Today is Friday, holiday. Everybody's going to the provinces, so they cause much traffic for nothing. They should write at least on the signboard 2 kilometers before, 3 kilometers before, so we will avoid passing by EDSA. Okay lang yan. Kasi pag matapos din yan, dire-diretso na. Konting taste lang. Mike, nasa curing stage na raw ang mga isinasagawang road repair pero dahil 3 araw ang itinatagal ng curing, sa Lunes alas 5 pa ng umaga magbubukas o madadaanan itong mga kalsadang isinasagawa. Pangamba lang ng ilan, ganito na ang posibleng asahang sitwasyon araw-araw sa mga susunod na taon sa pagsasagawa naman ng malalaking infrastruktura gaya ng Skyway na magdurugtong ng NLEX hanggang SLEX. Mike? Grabe, maraming salamat, Maris Umali.